natin. Kanya pang anak na si Francesca. May iba pa daw anak ha, aside from that. Naku, talaga nabuksan ng buhay. Si Francis M. dahil po dito sa... ay, nako kay Toyo. Idiniin na ginusto niya rin ang kanyang paglantad. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Uzo Ingram took us on a maximum, not a 45 or 44 Magnum, met it ain't even a 356. Kay News 5 anchor Julius Babaw, pinili ni Francesca Rait na magpaunlak ng kanyang first sit-down interview. Sentro ng kontrobersiya ang biglang paglutang ng anak ni Francis Magalona sa flight stewardess na si Abigail. Sa online show na Julius Babaw Unplugged, nireveal ni Francesca na ginusto niya rin talagang lumantad sa publiko. Nako, yun lang. Inamin din niyang gusto niya rin lumantad sa publiko. Yan ay kahit pinuputakti silang mag-ina ng mga batikos. Nako, I don't get affected po kasi really? po I know the story. Sa kabila ng mga ingay ngayon sa kanyang Alam mo, Ining, gusto lang kitang kausapin. May manager ka na ba? Yung pala yun, no? Ining, may manager ka na ba? Sabi mo lang. Biro lang. Alam mo, sa totoo lang, Ining, makinig ka ha. Mali lang yung pasok. Actually, kung talaga namang, kasi sinasabi niya dito na gusto niyang makilala, hindi lang bilang anak ni Francis M. Diba? Kung gano'n naman pala sana hindi na lang kayo pumayag na nagpa-vlog kay Boy Toyo. Ewan ko kung paano kayo kay nung Vince nun. Makulit din kasi yun eh. Makulit yun. Oh, walang biro. Makulit yun. Totoo lang. Gusto niyo malaman kung gaano kakulit? Yun yung tipo ng hindi magano walang message bigla na lang magbi-video call. Diba? Ito, pwede bang maging ano na ito, maging sabi nga nila, maging batas na ito, unwritten rule sa mga tao. Bago kayo tatawag, magte-text muna kayo. Ha? Bago kayo magano, sabihin niyo muna, can I call? Are you busy? Ganon. Diba? Hindi yung tatawag ka, video call pa. Ba't gusto mo video call? Pwede namang audio lang. Hindi, totoo ha. Bakit may ganun ba? Anharot? Di ko kilala yan ha. Hindi. May kilala kasi ako eh. Ha? May nire-recruit siya. Don't deny it. I know it. May nire-recruit siya. Talaga naman. Tanawagan. Video call. Video call. Siguro nakita yung mga picture sa social media. Ay! Sexy ng post ngayon ah. Mga video call nga ito. Ay, nako nga naman oh. Anyway, sa totoo lang Ining, dapat hindi kayo pumayag na ano kasi ang pangit ng pasok ninyo. Alam mo yun, if you really have talent, hindi mo kailangan gumawa ng pumasok ng ganyan kasi wala madidikit ka, di ba? Ay, ito si ano. I mean, sayang kung ako tatanungin mo, itsura mo naman magandang-maganda. I mean, Francis M di ba? Tapos marunong ka naman mag-rap. Although, medyo bata pa ang boses mo, kailangan pa talaga ma-enhance. Gayon pa man, it's a good start, di ba? Maganda Kung tas malagyan ka pa ng magandang backup na banda, okay sana. Kaya lang ngayon, ano na kagad maiisip ng tao? O dahil sa ginawa ninyong vlog na yan, isipin ka agad ng tao, ay grabe naman to. Sobra namang gusto lang palang pumasok sa showbiz. Di ba yun ang ano dun hindi magandang tignan. Sa pananaw na ibang tao, lalo na. Ako sabi ko nga sa inyo ako ang puso ko sa mga artist. Lalo na doon sa mga napakaraming artist na magagaling. Maniwala kayo sa akin. Hindi lang nadidiscover. Ito walang biro ito sa mga nakakasabay namin, minsan talaga mapapasilip ako. Ang galing nun Alam mo yung boses talagang kaboses ng Queen, yung Queen na banda, ganun ang boses, 'di ba? Yung boses ni Beyonce, ganun ang mga tirada. Grabe, ang galing nun Alam mo yun,
hindi lang nabibigyan ng tsansa kasi medyo nakapayong. Nakapayong banat pa. Nagpala ng kagandahan. Nakapayong. So, hindi tinamaan. Di ba? Medyo ganun eh. Pero sa totoo lang, pagdating sa talent, ay maano talaga, may talent. Maraming ganyan. Pero alam mo yun, sabi ko nga eh, hindi naman ako bilib na bilib ako kay Gigi. Si Gigi Delana. Magaling ako. Banda niya, magaling talaga din. Magaling. Pero marami rin ganun kagaling. Kaya lang talagang may gandang angkin lang ito si Gigi at saka meron siyang karisma sa tao. Magaling yung karisma niya sa tao. Pero ang dami pa hong magaling na mga banda. Lalong-lalo na mga tumutugtog dyan sa Cowboy Grill. Naku, yung mga veterano dyan, mapapa. Minsan nakakahiya eh. Parang lupit nun ha. Galing. Oh, mga tumutugtog sa Baby Torre Santa Rosa. Naku po. Magagaling din. As in, yung boses talagang maayos. At sa Missy Casey din. Naku po, ang dami magagaling dyan. Anak ka ng wedding banatbay, nag-promote ka pa talaga. Siyempre, kayo naman. Cowboy Grill, Baby Torre, Santa Rosa, at saka Missy Casey. Magagaling ang mga tumutugtog dyan. Wala na yan, Diego Latigo. Next time na yan. Tuloy. Katao, hopeful si Francesca na maitulak ang sarili niyang karera bilang artista. Giit niya, gusto niyang ma-develop ang kanyang sariling identity. Bagay na sinigundahan din. Paano nyo ma-develop sarili mong identity? Ay, pinasok ninyo, anak ka kagad. Mali naman yung diskarte mo. Neng, sino ba? Neng, sino manager mo? Kung sino man yung manager mo, mali ang sablay. Mali na ang sablay, mali na sablay pa. Gusto mo makilala kang ibang identity mo, tapos papasok kayo bilang anak ni Francis M. Medyo mali naman yun. Nay, kung sino man ang manager nito, ituro mo naman sa magaling na manager. Ng kanyang manager. Not to be, para makilala po ako At dahil saka next time, meron akong payo. Gupitin mo ng konti na mas mataas-taas ng konti yung bangs mo. Kasi di na nakikita yung mukha mo eh. Pati naman nakatakip na yung kilay mo, nakatakip na yung mata mo. Sinisilip ka ng ibang Kasi alam mo, importante, isa yan sa mga tatak ni Francis M. Kilay niya. Ha? Hindi na makita yun. Sayang ganda nung sayang yung ganda niya kung nakatakip yung bangs. sa father ko. Pero I want to start my own Image. po. So the intention really was to launch her first Ayun, ang manager! Kaya naman pala! Direk Mon Rocco. and make it on her own bago i-admit na anak siya ni Francis M. Nangyari na nga. Nangyari na nga. Hindi nyo yung... Tayo na lang, maglolokohan pa tayo. Hindi nyo pinlano yon? Direct mo naman. Huwag naman ganun, sir. Huwag nyo... Hindi daw nyo sinasadya. Alam mo, ito ha. Hello, kalokohan. Kung talagang hindi sinasadya, doon pa lang, tandaan ninyo, vlog ho yun. Hindi ho yun live interview. Vlog po yun. So, di sana narinig nyo na. Sinabihan nyo na yung boy toy, huwag mo na ilabas yan. Nagkamali na bulgar na ganun. Direct mo naman. Tayo na lang magalolokohan pa, mga ganyang style. Image. Po. So the intention really was to launch her first and make it on her own bago i-admit na anak siya ni Francis. Hindi, tanong ko nga siya, Direct Mon. Kung hindi ba anak ni Francis M yan, ima-manage mo yan. May ano dito.
Nangyari na nga na lumabas na gano'n. Umaasa naman si Francesca na magiging maayos ang relasyon niya sa pamilya Magalona. I want to tell them that I hope that you accept me. Mahirap yan, te. Mahirap. Sana kinausap nyo na lang muna. Kesa yung ganyan. Pwede naman eh. Masotoo lang. Pag mga family matters, dapat pinag-uusapan privately. Hindi yung lalabas ka tapos gusto mo accept ka nila. Pwede ba? Pagkatapos mo sinabing may... Yung advice sa'yo ng manager mo medyo sablay ha. Kung sino man yung Isipin mo yun, te, makinig ka ning. Pagkatapos yung lumabas, sasabihin ninyong 15 years kami nagmamahalan, kasabay nung tunay na pamilya. Tapos sasabihin mo, sana accept nila ako ngayon. Pambihira yan. Alam mo, ayaw kitang anuhin, pero wag naman sanang ganun. Kasi hindi ako, naawa ako. Maniwala kayo. Naawa ako kay Francis M. Patay na yung tao, tapos ang ganda na ng legacy na iwan niya sa industriya ng rap, di ba? Ng hip-hop sa Pilipinas. Tapos biglang, alam niyo yun, hindi ganda eh. I don't have any bad intentions. So, Speaking of pamilya, Alam mo, sa tingin ko, eto, in fairness, sa tingin ko bata pa kasi to. Feeling ko naman, wala talaga siyang bad intention. Feeling ko sinunod lang niya yung direksyon ng manager. Sa totoo lang, manager ang may pakana niyan. Maniwala kayo sa akin, pag mga ganyang career move, manager may pakana niyan. Kaya nga manager eh. Yan, ang totoo dyan. Manager yan. Alam mo, Ineng, pag-isipan mo mabuti yung mga sinasabi sa'yo ng manager mo, ha? Hindi, kasi maniwala ka sa hindi. Minsan, ang manager, tanda mo, nako, manager. Ang ano niyan, mga intention niyan. Sabi nga, read between the lines. Okay? Kung meron ka mang pakikinggan, pamilya mo. Pero yung mga ano ng manager, ganito gawin natin para mas pumotok ka. Kita mo ngayon, trending ka. Sabihin sa'yo, trending ka ngayon, trending ka. Isipin mo naman, Ted, nag-trending ka sa hindi magandang bagay. Tapos, pipilit mo ngayon tanggapin ka ng mundo. Mahirap yan, sir. Ma'am, maniwala ko kayo sa akin. Mahirap yan pinasok ninyo. Hindi ko alam ba't naisip yan ng manager nyo. Kung siya man ang nag-isip niyan, ha? Hindi maganda yung pag-iisip. Di ba? Kaya lang, sabi nga ni Garsky, ikaw Garsky, napapaghalataan, ha? Bad publicity is still publicity. Kabagay, sabi nga. Sa bagay, di ba? binunyag naman ang matalik na kaibigan ni Francis M. na si Robbie Taroza na may iba pang love child ang master rapper. Sa exclusive message ni Robbie sa News 5, sinabi niyang dapat na rin daw lumantad ang iba pang anak ni Francis M. Hindi naman daw sa itinatago, pero sabi ni Robbie ay hindi lang daw ito ginawa ng issue. Mismo si Francis daw ang nagkwento sa kanya tungkol rito. Pero sa huli, si Abby raw talaga ang mahal ni Francis M. Sa isang post ni Robbie online, giniit niyang hindi fair ang pag-judge ng publiko sa mag-inang Abigail at Francesca. Lalo't hindi naman daw kasal sina Francis at Pia. Nako. Hiwalay na rin daw sila nang pumasok sa buhay ni Francis si Abigail. Nako. Ang kwento pa nga raw ni Francis sa kanya noon, ang tindi raw talaga ng away nila ni Pia. Wala pang pahayag si Pia o ang kanyang mga anak tungkol sa issue. Wala na, naungkat na. Ayaw ako mag-comment sa mga ganitong problema ng mga pamilya. Naungkat na ngayon. Away, hindi kasal, patay tayo dyan. Ako po. Alam mo kung bakit patay tayo dyan? Kasi hindi na madepensahan ni Francis M. yung ano niya, yung kanyang pangalan. Hindi, yun ang ano ko dito eh. Sana kung buhay pa si Francis M. At least, masabi niya, di ba? Kung ano ba talaga. Kaya lang ngayon, sabi nito, na talagang may ito na mahal niya. Sabi niya, keso, ang hirap ng ganyan. Hirap yan, ha? Kaya sabi, si Robin De Rosa ay dating, oo nga, alam ko. Kaya lang, gayon pa man, yun na nga hindi maganda eh. Parang, okay, laging sinasabi, ganito sinasabi. Di ba? Parang, anong motibo natin by saying that? Na magkaroon ng isip ang tao na okay lang? Hindi, okay lang yan. Part ng kanyang life.
Okay lang sana yun eh. Okay kung sa kanya nanggaling yun. Di ba? Kuwari, buhay pa si Master M, Master Rapper, Francis M. Di ba? Kung siya po ay buhay pa, sasabihin niya, this is how I want to live my life and this is, you accept me the way I am, na ganito ako, di ba? So, yun, okay yun. At least, okay. Totoo. Di ba? Ito, haka-haka. Tapos, may pamilya pang, ang hirap nun, di ba? Kawawa naman din yung pamilya. Yun lang sa akin. Kaya Ining, next time ha. Sabi nito, buti pa si Easy Meal, maganda ang pagpasok, never ginamit na anak siya. Oo, tama. Anak siya ng, alam nyo ba, anak siya ng isang rockstar. Ha? Hindi yun. Actually, ang nag-discover na lang nun yung mga tao eh. Hindi ho siya umangkla sa kasikatan ng tatay niya. Oh, di ba? At least yun, talagang makikita mo. Merong talent. Hindi ko sinasabing walang talent to. At least talagang inuna niya yung talent ang makilala.